Good day mga kasandata. Tawagin niyo na lang po akong Tibor. Tubong Uragon at lumaki sa lalawigan ng San Isidro, Bacon, Sorsogon. 35 anyos at kasalukuyang naninirahan sa Maynila kasama ang aking butihing mga amo. Magpasa hanggang ngayon, Sir Mark, ay ganap pa rin akong binata at walang plano sa buhay na maghanap ng mapapangasawa. Nakatira ako sa bahay ng mga amo ko at mahigit 10 taon na akong naninilbihan sa kanila bilang isang houseboy o utusan. Tagatabas ako ng damo sa kanilang hardin. Naglilinis ng sasakyan at inuutusan bumili ng kung ano-anong mga bagay at nag-aalaga at nagpapakain sa mga alaga nilang mga aso. Taong 2004 nang mamasukan ako sa aking mga amo bilang houseboy. At nasa 16 anyos pa lamang ako ng mga panahong yon. Nirekomenda ako sa kanila ng aking tiyahin na naninilbihan din sa kanila bilang isang katulong. Noong nalaman ng aking tiyahin na huminto na ako sa pag-aaral sa ikahuling bahagi ng sekundarya, ay naisipan ako nitong ipasok sa kanyang mga amo. Dahil nangangailangan ng mga ito ng utusang lalaki na pwedeng pagkatiwalaan sa loob ng kanilang bahay. Lalo na't madalas silang wala sa kanilang tahanan at gabi na umuuwi dahil sa estado ng kanilang trabaho. March 29, 2004. Noong dumating ako sa Maynila, lulan ng sinakyan kong bus. Sinundo ako ng aking tiyahin sa terminal ng Pasay na itago na lang natin sa pangalang Tiang Ami. Tibor, binatang binata ka na ah. Nabalitaan ko ang nangyari sa nanay mo. Kaya't nahinto ka sa iyong pag-aaral. Kumusta na pala siya? Bungad na wika sa akin ni Tiang Ami nang sunduin niya ako sa terminal ng bus. Sa awa ng Diyos, Tiang Ami, bumubuti na rin ang pakiramdam ni inay. Ang tigas kasi ng ulo ni nanay. Kahit na alam niyang pagod na siya sa paglalabada ay naglalako pa rin ng mga kakanin. Sa katigasan ng ulo niya, na overpatig siya. Sagot ko naman noon sa aking tiyahin at hinaplos nito ang aking balikat. Sir Mark, si Tiang Ami pala ay kapatid ng aking ama. Hirap din sa buhay ang pamilya ng aking tiyahin, kaya't lumuwas ito ng Maynila para mamasukan bilang katulong. Mas piniling mapalayo sa kanyang pamilya upang masuportahan ang kanyang mga anak sa pag-aaral. Dahil sa pagiging kasambahay niya, napag-aral nito ang kanyang mga anak na siya namang mga pinsan ko. Dahil ako ang panganay sa aming magkakapatid, ay naisipan ko noon na huminto na lang sa pag-aaral upang matulungan ang aking mga magulang at kapatid, lalo na't may malubhang karamdaman si nanay. Hindi rin sapat ang kinikita ni tatay dahil isa lamang itong hamak na tendero ng taho sa aming lugar. Dahil sinabi noon ni Tiang Ami na nangangailangan ng kanyang amo ng houseboy, ay hindi ko na pinalampas pa ang pagkakataon na makapagtrabaho sa Maynila. Malaking oportunidad na rin ito sa akin na matulungan ko ang aking pamilya. Kahit natutol noon sina ama at ina na huminto ako sa aking pag-aaral, ay wala pa rin silang nagawa dahil desidido na akong lumuwas ng Maynila upang magtrabaho kasama ang aking tiyahin. Matapos namin magkamustahan ni Tiang Ami, ay agad kaming sumakay ng jeep patungo sa bahay ng kanyang amo sa Parañaque. Lumipas ang ilang minuto naming biyahe sa jeep, ay muli kaming sumakay ng padyak dahil naninirahan ng aming employer sa isang malawak na subdivision. At kung lalakarin pa namin ito ay matatagalan pa kami dahil nasa pinakadulo ng subdivision ng bahay ng aming amo. Higit sa lahat ay kakilala na rin ni Tiang Ami ang driver ng sinakyan naming padyak dahil palagi niya itong sinasakyan tuwing inuutusan siya ng amo niyang mamalengke sa isang supermarket
na nasa likurang bahagi ng mataas na pader ng nasabing subdivision. Bago kami tuluyang makapasok sa malawak na subdivision, ay huminto muna kami sa guardhouse sa tabi ng tarangkahan na kung saan naroon nakatayo ang dalawang nakatalagang gwardya. Pinaalam ni Tiang Ami sa isang sikyo na ako ang bagong houseboy ng kanyang amo bago ako pumirma sa isang kulay asul na logbook. Matapos kong isulat ang pangalan ko sa logbook, maging ang mga oras ng pagpasok namin sa nasabing subdivision, ay muli kaming sumampa ng padyak at mabilis namang nagpidalang driver. Masasabi ko noon na maginhawa ang pamilyang naninirahan sa malawak na subdivision dahil magagara ang lahat ng kabahayan at halos malalaki ito at elegante ang mga istruktura. Hindi tulad sa aming probinsya na puro maliliit na kubo lang ang aking nakikita. At nang makarating kami sa tapat ng bahay ng aming employer, ay mabilis kaming bumaba ng aking tiyahin at agad na inabutan ng bayad ang driver ng padyak. Tibor, paalala ko lang sa'yo na maging magalang ka sa mga amo natin. Palaging may po ang bawat salita na bibigkasin mo kapag kinausap ka nila ngayon. Hayaan mo, mababait naman ang mga amo natin, lalo na ang kanilang mga anak. Wika sa akin ni Tiang Ami bago kami pumasok sa loob ng bahay ng aming mga amo. Sir Mark, nang makapasok kami sa loob ng bahay, ay bumungad agad sa akin ang malawak at maaliwalas na sala na puno ng mga babasaging gamit. Nandoon din sa mahabang mesa na gawa sa itim na salamin ng aking mga amo, kasama ang 3 nilang mga anak. Tulad ng sinabi sa akin ni Tiang Ami, ay naging magalang ang bawat salitang binibigkas ko tuwing tinatanong ako ng aking mga amo tungkol sa sarili kong buhay bilang bahagi ng aking interview. Sinabi rin ng mag-asawa kong amo ang mga patakaran sa loob ng kanilang pamamahay at maging sa mga alituntunin ko sa aking trabaho bilang isang houseboy. Pinaliwanag din nila ang tungkol sa magiging pasahod nila sa akin. Kahit na hindi ganoon kalakihan ng sahod ko, ay masaya pa rin ako dahil libre naman ako sa pagkain. Maliban na lang sa personal kong mga gamit, tulad ng mga sabong pampaligo at panlaba. Panatag din ang loob ko nang makilala ko ang magkatipan kong amo dahil mababait sila na halatang may mataas silang moralidad. Tibor, Sir Mac at Ma'am Ann na lang ang itawag mo sa amin. Maliwanag ba? Ito pala ang panganay kong anak na si Alicia at ito naman si Brando. At ang bunso naming anak na si Tricia. Pagpapakilala sa akin ni Sir Mac at ipinakilala rin nito ang kanyang asawa at mga anak. Hindi rin nila tunay na pagkakakilanlan. Malapad naman akong ngumiti matapos kong malaman ang kanilang mga pangalan. Sir Mark, namamasukan ang aking mga amo sa isang sikat na kumpanya, ang Bloomberry Resort and Hotel Incorporated. Isa itong executive Asian casino na mayroong magarbong paliguan at kainan. Namamasukan si Sir Mac bilang recreation supervisor at isa namang front office executive si Ma'am Ann na pawang may matataas na katungkulan sa kanilang mga trabaho. Habang ang kanilang mga anak na sina Alicia, Brando at Tricia ay nag-aaral sa isang kilalang universidad. Naging maayos naman ang aking trabaho bilang houseboy at nagagampanan ko ng mabuti ang aking mga gawain sa tulong na rin ng aking tiyahin, maging ang nag-iisa nilang kusinera na si Aling Mildred. Hindi rin nito tunay na pangalan. Sa mga lumipas pang mga linggo at buwan, ay nakabisado ko na rin ang lahat ng gawain, maging ang ilang mga lugar sa Maynila tuwing inuutusan ako ng aking mga amo kapag wala silang pasok sa kanilang mga trabaho.
Mag-isa lang kasi si Tiang Ami bilang isang katulong at tanging sa kusina lamang ang mga gawain ni Aling Mildred. Wala rin naman kasi masyadong lilinisin sa kanilang bahay, kaya't isa lang ang kanilang katulong, lalo na't masipag naman ang kanilang mga anak at tumutulong ang mga ito sa mga gawaing bahay na halatang pinalaki ng maayos ng kanilang mga magulang. Kadalasan sa ginagawa ko ay ang paghahawan o pagbubunot ng mga damo sa maliit nilang hardin at pagdidilig ng mga namumulaklak na mga halaman. Ako rin ang nagpapaligo at nagpapakain sa 4 na husky ni Alicia dahil mahilig ito sa mga aso. Nagkakaroon lang kasi noon ng time si Alicia sa kanyang mga alaga tuwing umuuwi ito sa hapong galing sa eskwela. At mas natutuunan niya ito ng pansin tuwing araw naman ng Sabado at Linggo. Lumipas nun ang 1 taon ay nabuntis si Ma'am Ann. Kahit na nagdadalang tao noon ang amo kong babae, ay nagtatrabaho pa rin ito. Nag-leave na lang ito sa kanyang trabaho noong malapit na ang kanyang kabuwanan. Doon na rin naisipan ng mag-asawa na maghanap ng magiging yaya ng kanilang anak sa isang agency. Hindi naman naisipan ni na Sir Mac at Ma'am Ann na kumuha ng karagdagang katulong dahil wala naman masyadong gawain sa kanilang bahay, lalo na't tinutulungan ko naman si Tiang Ami sa kanyang mga gawain tuwing tapos na ako sa aking trabaho. Matapos maisilang ni Ma'am Ann ang sanggol, ay dumating na rin ang maging yaya ng kanilang anak sa mga sumunod na araw na itago na lang natin sa pangalang Yaya Sarita, na halos mas bata lang ng 5 taon kay Tiang Ami. Sina Tiang Ami at Aling Mildred na rin ang kumikilatis at umaasikaso sa bagong yaya dahil hindi pa noon nakakalabas si Ma'am Ann sa ospital at naroon din ang 3 nilang anak, habang si Sir Mac naman ay nasa trabaho at gabi lang ito nakakabisita sa nasabing ospital. Ako rin ang naghahatid ng mga nilulutong pagkain ni Aling Mildred sa magkakapatid sa pribadong ospital dahil nais ng mga ito na lutong bahay pa rin ng kanilang kusinera ang gusto nilang kainin. Matapos kong ihatid noon ang mga pagkain ay tinatanong ko muna si Alicia kung may ipag-uutos pa ito bago tuluyang bumalik sa kanilang bahay. Sir Mark, sa unang araw na dumating si Yaya Sarita sa bahay ng aming mga amo, tila palagi siyang kinakahulan ng mga aso. Minsan nang nahuli ko si Yaya Sarita na pinagmamasdan niya ng matalim ang mga aso habang nakakulong ang mga ito sa kanilang mga hawla at walang tigil na kinakahulan siya. Isang gabi, muli akong tumungo sa ospital dahil tumawag si Alicia sa telepono na dalhan ko silang magkakapatid ng pamalit na damit dahil hindi sila uuwi ng kanilang bahay at doon sila matutulog sa ospital. Nais din nilang samahan ng kanilang ina. Nagdala na rin ako ng pagkain para sa kanilang hapunan, lalo na't doon na rin dediretso sa pribadong ospital si Sir Mac pag-out nito sa kanyang trabaho at doon na rin ito kakain. Nang makarating ako sa ospital ay agad kong ibinigay sa kanila ang mga pamalit na damit na nakalagay sa backpack, pati na rin ang mga pagkaing pinaluto nila kay Aling Mildred. Ma'am Alicia, hihintayin ko na lang po na matapos kayong kumain para maisama ko na ang mga pinagsidlan ng pagkain pagbalik ko sa inyong bahay. Wika ko sa panganay na anak ng aking amo, sapagkat natutulog pa ng mga sandaling yun si Ma'am Ann habang nasa tabi niya ang sanggol. Wag na, Tibor, dahil uuwi naman kami kinabukasan at kami na lang ang magdadala ng mga ito. Tsaka darating din si Papa at dito siya kakain bago umuwi ng bahay. Sige na, Tibor, makakaalis ka na at maraming salamat. Lintan niya naman sa akin ni Alicia. Sir Mark, hindi ko lubos akalain na sa mismong gabing yun
ay mararanasan ko ang makaengkwentro ng nilalang na tinatawag na pangkaraniwang aswang na talaga namang nagpatindig ng aking mga balahibo. Ang karaniwang aswang ay isang uri ng aswang na may anyo at wangis na tao. Mahina sila sa umaga at malakas sa gabi. Kumakain sila ng laman at dugo ng tao ngunit niluluto nila ito. Wala rin silang kakayahang magpalit anyo bilang mababangis na hayop o ibon. Nang makauwi ako sa bahay ng aking mga amo, ay agad akong sinalubong ni Tiang Ami dahil ito rin ang nagbukas sa akin ng pinto. "Tibor, alam mo ba sa pangalawang araw na pananatili dito sa bahay ni Yaya Sarita? Napapansin ko na hindi ito sumasabay sa atin kumain. Alam mo ba kanina bago ka umalis ng bahay, ay bigla na lang nainis sa amin ang bagong yaya dahil sa kalamansi na inihalo ni Aling Mildred sa pinaksiw na isda na uulamin natin." Palatak na sumbong sa akin ni Tiang Ami. "Ganun po ba, Tiang? Kumain na po ba kayo ni Aling Mildred? At saka kumain na rin ba si Yaya Sarita?" Usisang tanong ko dito. "Oo, tapos na kaming kumain at hindi ka na namin hinintay pa dahil nagugutom na kami ni Aling Mildred. Kaso si Yaya Sarita, nagkulong sa loob ng banyo at walang tigil sa kakasuka." Palatak muli ng aking tiyahin. "Sir Mark, sinabi ko na lang noon kay Tiang Ami na baka maselan lang si Yaya Sarita sa kalamansi o baka allergy lang ito sa halimuyak ng kalamansi at wag na lang pansinin. Lalo na 2 araw pa lang ito nananatili sa bahay ng aming amo at hindi pa rin ito nakikita sina Sir Mac at Ma'am Ann." Nang makapasok kami sa loob ng bahay, ay dumiretso na ako sa kusina upang kumain. Habang si Tiang Ami naman ay pumasok na sa kanyang silid, kung saan naroon si Aling Mildred na nagpapahinga na ng mga oras na yon. Bago ako kumain ay tumungo muna ako sa tapat ng banyo at marahang kumatok upang yayain si Yaya Sarita na kumain. Subalit tumanggi ito at sinabing wala siyang ganang kumain. Hindi ko na lang siya pinilit noon at muling bumalik sa hapag at marahang kumain. Inubos ko na rin ang paksiw na bangus dahil 2 hiwa na lang ito at may natitira pa namang mga ulam na sobra sa niluto ni Aling Mildred sa anak ng aming mga amo. Nang mga panahong yun ay doon ako natutulog sa maliit na kwarto sa dulo ng kusina na nagsisilbi din imbakan ng mga lumang gamit na nakalagay sa mga karton. At nasa likurang bahagi naman ng likod bahay, ang hawla ng mga aso. Sa kalaliman ng gabi habang mahimbing na akong natutulog, ay bigla na lang nagising ang aking diwa dahil sa walang humpay na pagkahol ng mga aso. Naisip ko na baka naroon sa likod ng bahay si Yaya Sarita dahil ito lang ang palaging kinakahulan ng mga aso. Hinayaan ko na lang ang matinding ingay na nagsasalimbaya sa aking pandinig at nanatiling nakahiga sa kama habang nakakunot ang aking noo dahil sa nakakabinging ingay ng mga aso. Nagawa ko pa noon na takpan ng unan ang aking magkabilang tenga upang mabawasan ng matinding ingay na namumutawi sa aking pandinig dahil tinatamad na ako bumangon sa aking higaan. Lumipas ang ilang sandali ay bigla na lang tumigil sa kakakahol ang mga aso na nagbigay ng kapayapaan sa aking sarili dahil muli akong makakatulog ng maayos. Mahigit 1 oras din ang lumipas bago ako muling panawan ng antok. Habang pabigat ng pabigat ang talukap ng aking mga mata, ay bigla na lang nawala ang antok ko sa mga kalansing na nagmumula sa kusina. At batid kong may nagluluto ng ulam dahil sa aromang nanonood sa aking ilong. Saglit kong sinipat ang orasang dingding upang tignan kung anong oras na ng mga sandaling yon. Si Aling Mildred talaga. Nagluluto ng ulam sa kasagsagan ng madaling araw. Siguro nakauwi na si Sir Mac
at nagpaluto ito ng ulam sa ginang. Wika ko noon sa aking sarili. Ngunit naisip ko na hindi naman kumakain ang amo kong lalaki tuwing umuuwi ito ng madaling araw at dumidiretso na ito sa kanilang silid. Dahil sa aking kuryosidad ay bumangon ako sa pagkakahiga sa kama at marahang binuksan ang dahon ng pinto ng aking silid. Sa maliit na siwang ng bintana ng aking kwarto pumapasok ang mabangong halimuyak ng putahing niluluto ni Aling Mildred. Nagulantang naman ako noong makalabas ako sa aking silid dahil malamlam ang ilaw sa kusina at tanging liwanag lamang na nagmumula sa sala ang nagbibigay tanglaw dahil sa malaking chandelier na nakasabit sa kisame. Subalit noong makalapit ako sa mismong pinaglulutuan ay mas lalo akong nagilalas dahil hindi naman si Aling Mildred ang nagluto. Bagkus, si Yaya Sarita. Abala ito sa paghahalo ng niluluto niyang ulam sa malaking kawali. Hindi ko rin alam kung bakit hindi namalayan ni na Tiang Ami at Aling Mildred na wala sa kanilang silid ang bagong yaya at hindi rin nila narinig ang mga kalansing sa kusina habang nagluluto si Yaya Sarita. Siguro dahil malayo ang silid nila sa kusina. Sarita? Anong niluluto mo? Bakit nagluluto ka ng ulam ng ganitong oras? Magagalit ang amo natin pag inabutan ka niya sa ginagawa mo. Mga katanungan ko dito habang nakatuon ang aking paningin sa niluluto nitong ulam na halos nag-uumapaw sa kawali ang napakaraming karne na hindi ko pa matukoy. Tibor, hindi ko kasi gusto ang ulam kagabi. Kaya't nagluto ako ng masarap na ulam na naaayon sa aking panlasa. Dahil nagugutom na ako. Gusto mo ba akong samahan kumain? Malapit na rin itong maluto. Turan naman nito sa akin habang nakangisi ang kanyang mga labi. Hindi na lang ako umimik sa mga sinabi sa akin ni Yaya Sarita. At mabilis na naglakad patungo sa silid ni Tiang Ami at ni Aling Mildred. Malakas kong tinawag ang kanilang mga pangalan upang gisingin ang mga ito. Ngunit hindi sila nagigising. Wala ring bintana ang kanilang silid na pwede kong masilipan kung maayos lang ba sila. Dahil kinakabahan na ako na ng mga sandaling yun. Lalo na't kakaiba ang kinikilos ng bagong hired na yaya. Muli akong tumungo sa kusina para maghanap ng matulis na bagay na maaaring gamitin upang mabuksan ang doorknob ng pintuan ni na Tiang Ami at Aling Mildred. Nung makarating ako sa kusina, ay nakalatag na ang mismong kawali sa hapag at walang habas na nilalantakan ni Yaya Sarita ang niluluto niyang ulam. Tila para itong hindi nakakain ng isang linggo dahil walang tigil ito sa pagsubo ng karne na halatang gutom na gutom. Ni hindi nga ako pinansin nung dumaan ako sa kanyang likuran. Tumungo ako sa mahabang lababo at kinalkal ang bawat cabinet sa ilalim para maghanap ng matalas na bagay na magagamit ko upang mabuksan ang dahon ng pinto ng silid ni Tiang Ami. Agad ko namang nasipat ang isang bagong screwdriver at mabilis na kinuha. Akmang maglalakad na sana ako pabalik sa silid ng aking tiyahin nang umagaw ng atensyon sa akin ang nakabukas na pinto sa likod bahay at napagtanto ko na nakapatay pala ang sindi ng ilaw doon. Inuna ko munang puntahan ang likod bahay para sindihan ang ilaw dahil kabilin-bilinan sa akin ni Alicia na huwag papatayin ang sindi ng ilaw sa kinasasadlakan ng kulungan ng mga aso dahil hindi sanay ang mga ito sa madilim na paligid. Sir Mark, nagilalas na lang ako nang sindihan ko ang ilaw dahil bumungad sa akin ang 3 pugot na ulo ng katawan ng aso na halos hiniwa ang sikmura at nagkalat ang mga lamang loob sa kulungan habang nawawala ang isang aso dahil 4 ang mga ito.
Napamulagat na lang ako nang biglang may magsalita sa aking likuran. Tibor, ano bang hinahanap mo? Ito bang hawak ko ang nais mong makita? Sambit sa akin ni Yaya Sarita at agad akong humarap sa kanya at kinilabutan ako sa aking nasisilayan dahil hawak nito ang pugot na ulo ng aso. Alam ko rin sa aking sarili na si Yaya Sarita ang salarin ng lahat ng ito. Halimaw! Isa kang halimaw! Utal na sambit ko dito habang nanginginig sa takot ang aking katawan. Halimaw? Sinong halimaw? Ako ba ang tinutukoy mo, Tibor? Tanong nito sa akin habang nakangisi ang mga labi. Hindi naman ako halimaw dahil hindi naman ako kumakain ng hilaw na karne. Niluluto ko rin ito bago kainin tulad ng ginagawa nyo sa mga manok at baboy. Hindi ako nasiyahan sa karne ng aso. Masarap at malinamnam pa rin ang karne ng mga tao. Humanda ka, Tibor, dahil ikaw na ang sunod kong kakatayin. Dugtong nito sa akin at sinamantala ang pagkakataon na wala ang aming mga amo. Matapos yun sabihin ni Yaya Sarita, mabilis na humaba at tumalas ang kanyang mga kuko at walang habas akong inatake. Inundayan ko naman ito ng hawak kong screwdriver, ngunit hindi ko siya tinamaan dahil napakaliksi nitong kumilos na parang musang. Dumating sa punto na hinaribas ako nito ng kanyang matatalas na kuko na agad ko namang naiwasan. Subalit nawalan ako ng balanse at napadapa sa sahig. Pumaibabaw ito sa akin at sunod-sunod akong pinagkakalmot. Pero nasasangga ko ito gamit ang aking mga kamay sa pamamagitan na mahawakan ng kanyang dalawang bisig. Nagpunong braso kaming dalawa at pilit kong dinidepensahan ang aking sarili. Sadyang malakas talaga ang aswang at wala man lang akong kalaban-laban sa kanya. Talo din ako sa laki ni Yaya Sarita dahil maliit lang akong lalaki at patpatin lang ang aking katawan. Dahil tanging depensa lang ang nagagawa ko ay tuluyan akong nawalan ng lakas hanggang sa tuluyang manghina. Nawalan na rin ako ng pag-asang mabuhay ng mga sandaling yun, Sir Mark. Dahil batid ko na ang aking kamatayan. Akmang lalaslasin na sana ni Yaya Sarita ang aking lalamunan nang matatalas niyang mga kuko, ay bigla na lang umalingaw-ngaw ang dalawang putok ng baril na nagbigay ng labis na kaginhawaan sa akin dahil biglang sumulpot si Sir Mark. Binaril ng amo kong lalaki si Yaya Sarita sa kanang balikat ng 2 beses at muling binaril sa hita. Umulandit ang malapot na dugo sa mga natamong sugat ng babaeng aswang. Dahil sa pagbulwak ng masaganang dugo sa mga natamong pinsala ni Yaya Sarita, ay unti-unti itong nanghihina hanggang sa nawalan ito ng malay. Doon na rin sinabi ni Sir Mac na narinig niya ang ilang pinag-usapan namin ng bago nilang yaya. Umusbong din ang matinding galit sa puso ng aking amo dahil sa kalunos-lunos na sinapit na kamatayan ng kanilang mga aso na nasa ilalim ng pangangalaga ng panganay nilang anak na si Alicia. Inutusan ako ni Sir Mac na itali ang mga kamay ni Yaya Sarita dahil hindi pa ito patay at wala siyang balak na patayin ito. Matapos kong igapos ang kamay ng aswang, ay agad kaming tumungo sa silid ni Tiang Ami at Aling Mildred. Buti na lang at may duplicate ng susi si Sir Mac at mabilis naming binuksan ang dahon ng pinto ng kanilang silid at bumungad sa amin ang isang paupos na kandila na may nakakahilong amoy na usok na nagmumula dito. Para itong isang insenso na talaga namang pag nalanghap mo ang usok ay hihimatayin ka na. Halatang may inihalo na sangkap na gamot ang babaeng aswang. Pinatay namin ang sindi ng paupos na kandila habang pinipigilan namin ang aming paghinga.
Sa pilitang binuhat namin ni Sir Mac, palabas ng silid sina Tiyang Ami at Aling Mildred patungo sa sala at inihiga namin sila sa sopa. Binuksan din namin ang mga pintuan at lahat ng mga bintana sa bawat sulok ng kabuuan ng bahay upang makasingaw at lumabas ang nakakahilong usok. Dahil hindi masyadong makapal ang usok ay agara naman itong naglaho. Tumawag si Sir Mac sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya para ipadampot sa mga pulis si Yaya Sarita at maimbestigahan na rin ang tunay niyang pagkatao. Hindi na rin namin sinabi sa mga pulis na isang aswang si Yaya Sarita dahil hindi naman maniniwala ang kapulisan sa amin. At sinabi na lang ng amo kong lalaki na baka isang baliw ang nakuha nilang magiging yaya ng kanilang anak. Sinuri din ng kapulisan ang bangkay ng 3 aso, maging ang nilutong ulam ni Yaya Sarita. At doon nila nakumpirma na karni talaga ito ng aso. Nang magising ang diwa ni Tiyang Ami at Aling Mildred, ay wala silang kaalam-alam sa mga nangyari. At ako na rin ang nagpaliwanag sa kanila tungkol sa karumal-dumal na ginawa ni Yaya Sarita. Bago dalhin noon sa kulungan ng babaeng aswang, ay dinala muna ito sa mga pulis at ospital upang gamutin ang mga natamong sugat nito. Hindi rin nakasuhan ng mga pulis ang aking amo dahil lisensyado naman ang baril nito na ginamit sa pagbaril kay Yaya Sarita. Ayon na rin sa kapulisan ay wala silang makuhang maliwanag na kasagutan kay Yaya Sarita nang magkamalay ito matapos gamutin sa ospital. At tila nasisiraan na ito ng bait dahil palagi itong tumatawa at kinakausap ang kanyang sarili na parang nababaliw na. Kaya't dinala ito ng kapulisan sa mental hospital. Sir Mark, hindi ko na isasalaysay pa ang nangyari noong makalabas na si Ma'am Ann sa ospital. Maging ang reaksyon ni na Alicia, Brando at Trisha nung malaman nila na pinatay at niluto ni Yaya Sarita ang alaga nilang mga aso. Hindi na rin kumuha ng kapalit na yaya sa agency ang aming mga amo. Bagkus naghanap na lang si Tiyang Ami ng magiging yaya ng kanilang anak sa aming probinsya noong umuwi ito sa kanila upang magbakasyon. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento tungkol sa naging karanasan ko sa aswang na hindi ko sukat akalain na dito ko pa ito mararanasan sa Kalakhang, Maynila. Nagpapasalamat din ako sa amo kong lalaki dahil ito ang nagligtas sa aking buhay at sinuklian ko ito ng magandang serbisyo sa kanilang pamilya bilang isang houseboy nila. Magpasa hanggang ngayong kasalukuyan ay pinaglilingkuran ko pa rin sila ng taos-puso. At naging amo ko na rin ang bunso nilang anak na naging ganap na ngayong isang binata. Itinuturing nila ako na bahagi ng kanilang pamilya. Dahil ilang taon na akong naninilbihan sa kanila at walang ginawang kabalastugan sa kanilang pamilya. Lubos na gumagalang ang inyong masugid na taga-subaybay, Tibor ng Maynila. Maraming salamat po sa pakikinig ng kwento natin para sa araw na ito. Iniimbitahan ko po kayong mag-subscribe sa side channel natin na Pagsapit ng Gabi Horror Stories. Dito ko po ilalapag ang mga fiction horror stories na isinulat ng mga magagaling nating mga writers. Ilalagay ko po ang link sa comment section. Pindutin nyo lang at sana makapag-subscribe po kayo. Muli po, Pagsapit ng Gabi Horror Stories. Sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa Sandatang Pinoy, mag-subscribe na po kayo at pindutin ang notification bell. Muli po, ako po si Mark. Maraming salamat po sa inyong lahat.